I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thoughts you have not known. I bring my best and all the rest to you, I lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. Ako tamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. O Diyos nga balaan, karon na pod nga adlaw ng ipapawlay. Dako among kalipay nga nagiusa kami sa pagdayeg sa imo nga ngalan. Bendisyon ni ang mga viewers karon Ginoo sa nga makanunay ang imong grasya ug panalangin magauban kanila. Spiritual, physical, material, mental Ginoo, kana Ginoo palihog bubuan nimo ang matag usa. Panalangini usab kini nga YouTube channel sa ginagmay nga pagmensahe apan kini maghatod og pulong, buhi nga pulong ngadto sa makatawhan nga wala pa nakaila kanimo og makadasig og makapapukaw sa mga espirituhanon nga nagatulog Ginoo. Labi na ni ani nga mga panahon. Panalangini ang among pulong nga paghisgutan karon. Salamat sa imong pagtubag sa akong pagampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. So, happy Sabat sa tibok mga kaigsunan sa tibok kalibutan. Dako akong kalipay nga naghiusa na punta aron sa pagdayeg sa iyang ngalan. So, siguro natingala mo sa tuang background karon. Ananatay gamay nga studio nga gihimo diri sa balay, gamay nga kwarto aron dili usab ta madisturbo sa tuang pagpamalandong diha sa Ginoo. So, busa mga kaigsunan karong taknaa usab. Salamat nga naapoy naghatag kanato og lapil alang sa tuang ma-enhance pod ang atoang audio. So akong pasalamatan ang ako ang uncle nga naghatag sa mga gadget nga aron nga manindot usab ang ato ang audio mga kaigsunan.
Walain ang ako ang uncle nga si Pastor Wendell Serrano. So salamat kayo Paul sa imong suporta pinaagi sa maong gadget. So sa mga kaigsuonan usab nga nagahatag sa ilahang mga tabang sa ato nga ministry diri sa Paglaban District, salamat kaayo. Og labi na sa ato nga studio nga nahimo kini tungod po sa inyong mga pagsuporta. Siguro makaigsunan na pa mga diferensya gamay labi na sa lighting na to. Kaya wala pa gid ni na human gayud pero gisugdan na nato. So karong adlaw ipapahulay dirita karon imo sa to ang nga pagwali sa to ang studio room nga gamay. So alang sa to ang mga subscribers, salamat kayo nga ni uswag na nga to nga subscribers karon. Ana nata sa 6,120 subscribers. So salamat kayo sa mga viewers nato. Salamat kayo sa inyo nga suporta. So palihog ayaw gyapon ninyo kalimti, i-like, then share, then subscribe. O glabos tanan akong balikon. I-share gayud ninyo sa inyohang mga kahigalaan aron masayod usab sila sa pulong sa Ginoo. So alang sa tuang mga kaigsunan usab sa Paglaban District nga nagapadayon sa pagsuporta sa atong ministry, ako nagapasalamat sa matag usa kanyo. Sa laing nasod, mga kaigsunan nato sa Silingang Dapit, salamat sa inyohang mga makanunayon na suporta. So, dili ta magdugay, ang title na pod sa tuang pagpamalandong karon, John 4 Days with Jesus. In John chapter 1 verse 19 to 53, kini nga kapitulo mao kini atong tun-an ni aning adlaw nga igpapahulay. So, natay programa sa South Philippine Union Conference katong miagi nga mga bulan pag yun atong gitaytulan 40 days journey with Jesus. So ubay-ubay kayo ang nabautismuhan ato sulod sa 40 kagabi nga pagwali kauban si Jesus Christ. Karong adlaw nga igpapahulay tun-an usab nato kining upat lang ka adlaw nga si John the Baptist nakig-uban kay Ginoong Hesus. O kining upat ka adlaw lang ana ay dagko nga mga butang nga nahitabo sa upat ka adlaw nga siya nakig-uban kang Ginoong Hesus. So kini nga mga bersikulo or mga verses nagpamatuod nga nag-uban si Ginoong Hesus ug si John upat ka adlaw lang. O chapter 1 sa John, mao gina mga kaigsunan, sa verses 29 to 28 na nahitabo niya ng adlaw. Verses 29 to 34, in the following day naghisgot ang balaod kasulatan, anay gyapon nahitabo diya na nga atong pagatunan. Then verses 35 to 42 na nahitabo sa sunod nga adlaw na. Sa verses 43 to 51 na napoy nahitabo niya na. So, kini nga mga bersikulo, bisag dili na moabot sa 53, atong mapamatud-an karon nga upat ragid ka adlaw si John the Baptist nakig-uban kang Ginoong Hesus. Ug tun-an nato kining mga panghitabo sa ilahang pakig-uban. Apan mga kaigsunan, tanaw nato gamay, mudig-up, gamay lang ta, gamay nga mga background ni aning duha ka mga karakter sa Biblia, labaw na si Jesus Christ o si John the Baptist. Mary, the mother of Jesus, began to conceiving Jesus in her womb 6 months after Elizabeth, the mother of John the Baptist, had conceived John. In this sense, mga kaigsunan, John was 6 months older than Jesus. So, ang background gamay na mas magulang si John the Baptist og 6 months kaysa kang Ginoong Hesus. Tumala sa mabasa na to na mga kaigsunan
Blang kasulat nga nabuntis si Elizabeth una, dayon si Mary mga igsoon. So gamay na siya ng mga background. Dayon tanaw na tong hulagway sa background gamay ni John the Baptist. In Luke chapter 1 verse 80 nagpamatuod, and the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. So, si John, mga kaigsunan, nagtubo siya, nagdako siya, became strong in spirit. Nagligon siya, mga kaigsunan, sa iyang espirituhanon nga pangabuhi, og nagpuyo siya sa diserto. Hangtod nga sa iyang pagdako dito, na kita na siya sa mga katawhan nga nagaministeryo. About ni Jesus Christ, atong tukion gamay nga na-record po sa Luke chapter 2 verse 40. And the child grew and became strong. Pareha silang panalangin, no? And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So, ang nakanindot po ni Jesus Christ, nga siya became strong. O gidugangan pagyod, he was filled with wisdom. Puno siya sa kaalam. O ang grasya sa Ginoo anaa kaniya. So, mao nang mga background mga kaigsunan. There are some Bible scholars who see the connection between Jesus and John during their childhood. Na mga pagtuki sa mga scholars nga si John o si Jesus Christ na connection sila. Samtang gagmay pa sila. Apan makaigsunan, but these two young men had probably never met. Sumala po sa mga study. For one was in the north at Nazareth, and the other was living in the desert on the south of Judea. So, makaingon po ko makaigsunan nga wala sila connection, sa gagmay pa sila. Dili sila amigo, sa gagmay pa sila. Kay si Jesus Christ, dito siya nagdako sa Nazareth. Dayon, si John, dito po siya nagdako sa desert on the south of Judea. So, gitanaw na kung Nazareth, dayon, South Judea, mga 150 kilometers. So, sa mua siguro rin, muraging ani sa Pagdian, to Usamis, muraging ana. So, posible kaayo nga sila, nag-uban sila sa childhood pa sila. Wala yun. So, nag-uban sila ni John. Tumala sa ito, nga study karon nga pag-studihan, upat ragani, kadlaw sila nakiguban. But according to the Bible, John began his ministry earlier than Jesus did. When John already had disciples, Jesus did not have even one yet. So, dili na po nato mahibaluan sa Biblia nga nagsugod si John the Baptist og ministry sa pagwali sa maayong balita kaysa Ginoong Hesus. So, kay magulang man gamay og unom ka bulan si John the Baptist. So, nagpamatuod nga si John, una siya nga nagministeryo kang Jesus Christ. Kay sumala sa record sa Blaan kasulatan nga si John naa siya yung mga disipulo. Atong pamatudan mga kaigsunan sa John chapter 1 verse 35. Again, the next day John stood with two of his disciples. So naanay disipulo si John kaysa ni Ginoong Hesus. Subusa ang kaigsunan atong napamatudan nga nag-una di ay si John og ministeryo. Buting nun, mas nailhan si John kay ni Jesus sa ana nga mga panahon. Kay una man si John the Baptist nag-ministeryo. Kay nakakuha naman siya og mga disipulo. Padayon ta. Many people came to John to be baptized. Repenting, he baptized many people in Jordan. He also baptized in Enon. Tax collectors, soldiers, priests, teachers of the law came to him to be baptized. So, taghan ang nabautismo ni John sa iyang panahon sa pagministeryo.
Dito siya nagbautismo sa Jordan. Dito siya nagbautismo sa Enon. Ang nabautismohan niya, mga dagko po ng mga tao, mga tax collectors, soldiers, mga pangulo sa iglesia, mga magtutudlo sa balaod, niadto kaniya og nagpabautismo. Sugod na ta sa primerong adlaw nga nagmeet sila ni Jesus Christ o ni John. Kay upat ka adlaw lang atong hisgutan sumala sa record sa balaan kasulatan. Many people came to John with some questions. Asked to him one of those questions we can read in chapter 1 verse 25 sa John. Why? Then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? Mga kaigsunan, daghan kay pangutana kang John. Nganong nagbautismo man ka kung dili pa ka si Kristo, or si Elijah, or propeta? So, mauna mga kaigsunan, daghan ginagutana samtang nagwali o nagpamautismo si John. So, boting noon, una, popular si John ni anang panahon kaysa kang Ginoong Hesus. So, itubag ni John sa verse 26 to 27. I baptize with water, but among you stands one you do not know. Samtang nagawali si John, mga kaigsunan, o nabautismo ningon siya, gitubag niya ang maong mga pangutana. Ako nagbautismo sa tubig, but among you stands one you do not know. Apan, naay nagatindog taliwala kaninyo, nga wala pa kamo kailan ni ani. Ang ginamin ni John, mga kaigsunan, siya lang nagbautismo sa tubig, apan napay mo bautismo ninyo sa Espiritu. Ini nga tekstong kaigsunan nag-inform ka nato og daghan kaayo nga mga pagpamatuod. John introduced Jesus simply as the one standing among the crowd. Jesus was standing. Sa day 1, gi-introduce na ni John si Jesus Christ, the one standing. Sumauning nahitabo sa unang adlaw. Gi-introduce, gipaila-ila dayon ni John, gisulti niya, nga hinumdumin ninyo, mas popular si John kay ni Jesus Christ. So, samtang nagawali si John, gi-introduce niya sa mga tao, simple lang ang pag-introduce niya, the one standing among the crowd. So, kay sa pagwali ni John, si Jesus Christ, nagtindog taliwala usab sa mga tao nga nagminaw sa pagwali ni John the Baptist. So, number 1, or day 1, ang nahitabo diha, gi-introduce dayon ni John, si Jesus Christ, the one standing. He had not come to John yet. It seems that on day 1, Jesus was not baptized yet. According to the record of the Gospel of John, this was the first encounter of John and Jesus. So sa day 1, mga kaigsunan, wala pa nabautismuhan si Jesus Christ. Kay gi-introduce pa niya the one standing among the crowd. Mga kaigsunan, diri sa unang adlaw, wala pa siya nabautismuhan, apan gi-introduce na ni John na si Jesus Christ nagtindog taliwala sa mga katauhan. Simple lang pag-introduce niya, no? Sa day 1, ingon siya, Jesus was not he was just standing among the crowd. Mura na iyang pag-introduce. Simple lang kayo. Apan si Jesus Christ, wala pagyud siya na ilhan. Wala pagyud siya na expose ni anang panahon na sa mga katauhan. Kay ang una nagministeryo si John the Baptist, o ang unang na ilhan nga ngalan ni anang panahon na si John the Baptist, ulahin na si Jesus Christ. Apan sa diha sa day 1, gintroduce na dayon ni John, he was just standing among the crowd. So, mao nang day 1 nga nahitabo, gintroduce dayon na si Jesus Christ, the one standing. Dito sa day 2,
Ikaduhang adlaw nga nagmet sila. John chapter 1 verse 29. Diri nga teksto magpamatuod usab nato nga nay ginatawag nga nag-introduce na pod ni John si Jesus Christ. Dito begins with another introduction of Jesus by John. Verse 29. Nag-ingon diya sa verse 29, the next day, di ba? The next day, sunod adlaw, pagkaugma, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, ni aning panahon na, nakita ni John, nga samtang ng bautismo si John, nakita niya si Jesus Christ nagpadulong diha kaniya. O gi-introduce niya sa dito, giingnan niya, "Look, tanawa ninyo, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ikaduha niya nga gi-introduce si Jesus Christ nga mao kini ng anak sa Dios nga mokuha sa sala sa kalibutan. Primero nga nahitabo nga nagmeet sila ni John, giingnan niya standing among the crowd. Tumo kini ang giingon niya, standing among the crowd. Ikaduha sa dito, "Look, the Lamb of God," ingon siya, "who takes away the sin of the world." Pagkanindot, mga kaigsunan. Atong ma-notice, mga kaigsunan, the progression of John encounter with Jesus on day 1. Jesus just stood among the crowd and John introduced him. Primero, nagtindog lang si Jesus Christ among the crowd. O gi-introduce dahil siya ni John. On day 2, however, Jesus was not only standing among the crowd. The Bible says, John saw Jesus coming toward him. And then he introduced Jesus, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Wala na siya nagtindog sa crowd, sa kadaghan sa mga tao. Ang gihimo ni Jesus Christ, nagpadulong na siya dito kang John. Ug nakita ni John, layo pa, ug introduce na po niya, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." In John chapter 1 verse 32, John says, "Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him." This text seems to suggest that on day 2, Jesus was baptized by John. Diri na siya nabautismuhan sa ikaduhang adlaw nga sila nag-uban. Kaya gi-introduce niya, "The Lamb of God who takes away the sin of the world." Nagpamatuod sa John chapter 1 verse 32 nga nakita niya ang Espiritu nagkanaog gikan sa langit kasama sa usa ka salampati ug nagapabilin diha kang Jesus Christ. So hinumduman nato pagbautismo ni Jesus Christ, abre ang langit ay tingog ug ang Espiritu nitugnong kaniya. Buting nun, sa ikaduhang adlaw nga nag-uban si John ug si Jesus Christ, dito siya nabautismuhan. Kay ang day 1, igo naman siya nagtindog diya sa crowd samtang nagwali si John the Baptist. John became very famous. Lado kay siya, well-known kay siya. His name was even still mentioned long after his death. However, he was famous for one reason. Sa lang yun, nga himo siya nga famous, to prepare the way for the Lord. Mabasa nato na sa Biblia, mga kaigsunan. Nga nag-una si John aron sa pag-andam sa dalan ni Jesus Christ. Grabe siya ka-will nun. Una siya na ilhan kaysa mga tao. Apan ang usa ka rason nga dili gid malimtan si John bisa namatay na siya. Na-mention, mga kaigsunan, John preparing the way for the Lord. Ingana, usa ka butang nga nailado si John. John baptized Jesus, but then
but then introduce him as the one baptizing with the Holy Spirit. Gibautismoan niya si Jesus Christ. Apan gintroduce usab niya nga mao kini ang magbautismo kaninyo pinaagi sa balaang espiritu. O gani si John iyang giangkon kaganiha nga ay baptized with water apan among you nga wala mo kaila. Basa nato sa balaang islatan kana nga chapter. Among you nga mabautismo sa balaang espiritu. Walay lain kining nagbabautismo kang John nga si Jesus Christ. Sumunang nahitabo sa D1 o dito. Sa dirita sa D3. D3 also begins with another type of relation between Jesus and John, verses 35 to 37. Nagingon ang punambalaan kasulatan, the next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him, nagingon din sila, nagsunod sila kang Jesus Christ. Sa day 3 mga kaigsunan, nakita ni John nga si Jesus Christ naglakaw, niagi kaniya, o gi-introduce na po niya, diri na gyud sa iyang mga disipulo, kay una man nakadisipulo si John kaysa kang Jesus Christ. Tanawan ninyo ang the Lamb of God o ang iyang mga disipulo nakadungog. O sila nagingon, musunod ta ng Jesus Christ. Mismo si John, mga kaigsunan, gisultian niya ang iyang mga disipulo na sumunod kamo kang Jesus Christ. John introduced him as the Lamb of God. On day 3, Jesus was just passing by John. He was not standing among the crowd any longer. Wala na siya nagtindog sa crowd. Kundili, naglakaw na siya. Nagyan pagani na niya si John. O giintroduce ni John nga mao kini ang naglakaw, the Lamb of God. What did John do? Unsa may gihimo ni John? He said to his two disciples, kinahanglan sa mga disipulo, "Look, the Lamb of God." And to his disciples followed Jesus. Muning nahitabo sa day 3 mga kaigsunan. Gi-introduce niya si Jesus Christ sa iyang mga disipulo. Dili lang sa makatawhan nga iyang gipangwalihan, apan diha na pod sa iyang mga sumusunod. John began his ministry by having many people following him. Daghan kayo siya mga supporter. In transition, he encouraged people to leave him and to follow Jesus. The two disciples were not just following Jesus temporarily. Wala lang naguban-uban lang ang disipulo niya temporary lang. Apan mga kaigsunan, nakig-uban sila sa tibuok pagministeryo ni Jesus Christ. Ang nakanindot lang ni John, ilado siya. Apan sa diha nga niabot si Jesus Christ, encourage niya ang iyang mga disipulo nga sumunod kamo kaniya. Sa atong kapanahonan ay mga eksperyensya bitaw. Nga sa diha nga mailado na ang magwawali, ang usa ka leader ilado na. Murag nalimot siya nga ang iyang pagkailado napay mas ilado niya si Jesus Christ. Usahay mutubo ang garbos tao sa diha kung daghan natang mga supporters. Daghan nata mga followers. Mutubo ang garbo. Maayo na kayo mo wali. Idol na kayo. I-compare dayon sa uban nga mga magwawali, mas nindot ni nga mo Grabe ni siya mawali. Grabe mo tubag sa mga pangutana. Apan mismo si John, daghan siya mga followers. Apan gi-encourage niya na mobiya kaniya og musunod kang Jesus Christ. O ni nakanindot ni John. They followed Jesus throughout the ministry of Jesus. Og sila nagpabilin diha kang Ginoong Hesus. Dili lang temporary nga nagaban-uban. Nakig-uban sila kang Jesus Christ sa tibuok pagministeryo ni Jesus Christ. Og sila nagpabilin diha kang Ginoong Hesus. Gibiyaan nila si John. Kay mismo si John, gisugo niya, didto mo uban, ayaw mo uban na kanako.
Ganindot ni Jan nga espiritu. Kuni nga ni unta ang ato ang espiritu. Si Jesus Christ mao gyud ang musikat sa atong kinabuhi. Usahay nay mga suglanon, mga wali, sa ending sa wali, ang musikat ang kaugalingon, dili si Jesus Christ. Apan si John, sikat kayo siya. Dagan siya mga followers, mga supporters, asa ang fellowship dito si John. At dito ang mga tao. Asa mo ato si John, manay mga fellowship, mga meetings, dito ang mga tao. Apan sa diha nga niabot si Jesus Christ, encourage niya, biya mo kanako. Dito mo sumusunod kan Jesus Christ. Pagkanindot ng Espiritu. Ikaupat, nga adlaw nga sila nag-uban. Mao na ning katapusan nga adlaw, kay upat raman ka adlaw si John nakig-uban ni Jesus Christ. Verse 43. The next day, nagingon ang balaan kasulatan. Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Diri na nagsugod si Jesus Christ nga nangita og iyahang mga followers. Mga disipulo, siya nag-decide nga sa Galilee, mangita og mga tao sa mga baybayon. O nakita niya si Philip, mga kaigsunan, o giingnan niya, "Follow me, sumunod ka kanako." Now Jesus was getting more disciples. In addition to Andrew, John the Beloved, and Peter that followed him on the day 3. Now Philip and Nathanael followed him. Jesus had more disciples, and John remained behind. Wala lagi si John, lagi sa likod ng kaigsunan. He gave up his disciples to follow Jesus. Gi-give up niya iyang mga disipulo. Mga supporters niya, iyang gi-surrender diya kang Jesus Christ nga dito na mo sunod-sunod. Kay mao gito ang muluwas or mukuha sa tanan sala sa kalibutan. Siya usab mo bautismo sa Espiritu. Ingana si John. Jesus left with his new disciples. Some of them were formerly John disciples. This time, John was not even mentioned. Kini nga time, sa diha ka nagpadayon si Jesus Christ, wala na na-mention ang pangalan ni John. Boting nun, taman lang sa upat ka adlaw, sila nag-uban, kaya wala naman na-mention, humani-ani, si John the Baptist sa maong balaan, kasulatan, o sa sugilan. Abi ninyo, John could have maintained his popularity without transferring it or channeling it to Jesus. Nang iyang pagkasikat. Mamintin unta niya. O gani, mamintin niya, bisan dili pa niya i-transfer ang iyang popularity ngadto kang Jesus Christ. Pwede niya ma-maintain. Pwede niya ma-maintain. Apan he had a chance to confess himself as the Messiah. Pwede niya. Maingon siya nga, ako ang Messiah. Ako ang propeta. Di ba, nung utana? Namautismo ka. Siguro ikaw si Kristo. Pwede niya tumingon nga, yes, ako si Kristo. Kaya dili pa man, wala pa man si Kristo na sikat ato. Yes, pwede ako nga moingon siya si Elijah or propeta. But he did not do that. Grabe ka, humble. Kaayo si John. Dili na po nakita ang espiritu ni John. Sikat na kayo siya. Banggitan nga magwawalig. Daghan kayo nga nabautismuhan. Ugani na kinumdum ko sa kong papa o sa kalay ko sa dugay nga panahon nga siya liman. Anaa siya kaila usab nga liman nga sikat kayo. Nga nagpuyo diha sa somewhere in Bukidnon. Amot ng kaila sigurong uban. Grabe ka sikat sa unang mga panahon nga eskwela ko. Debate, grabe mo debate. Napan abi ninyo sa nahitabo. Giing na niya akong papa nga Brad Serrano. Maayo pa man tamuwali sa mga pastor. Daghan pa man ganit na ng pabautismuhan kaysa mga pastor. Ingon akong papa, Brad, bisag linibo pa ka mga amiling kalag, madala nato sa tiilan sa Ginoo. Ingon sa akong papa. Kung dili ta mo eskwela sa pagkapastor, liman ra gyud ang atong kategory. So kung gusto ka magpastor, eskwela. Ako din ako mag-eskwela kay tiguwang nako. Abi ninyo unsay nahitabo?
nawala siya sa ministry, naghimo og lain nga ministry, o kana nga tawo mga kaigsunan, dili nila kumsulti, nawala na gid siya sa ministry. So apan dili gyapon ta mawad anong paglaom, ampo mi nga makabalik gihapon siya sa ministry. Si John, pwede niya ma-maintain ang iyang popularity. Nga dili niya ma-transfer dito kang Jesus Christ. Ang iyang mga disipulo, pwede niya dili i-transfer dito kang Jesus Christ. Apan wala niya nagihimo. Wala niya nagihimo, mga kaigsunan. Tanawon daw nato ang mga conversation niya. Let us now look at a conversation between John the Baptist and some priests, Levites, and Pharisees. Kini ilahang nga mga conversation. Tanawa, mga Levites, Pharisees, priests, daghan kayo, mga pangulo. Sa John chapter 1, 19-27, diha na ito makita ang ilang mga conversation. Tanawa na ito, ha? Nangutana, question, who are you? Diba? Sa verse 19, answer, ningon si John. Nag-confess gid siya nga, I am not the Christ. Who are you? Anong namautismo man ka? Are you the Christ? Ingon siya, no, I am not Christ. Ingani ang iyang tubag. Ikaduha nga pangutana, then, who are you? Are you Elijah? Verse 21, nitubag siya, no, I am not. Verse 21 na siya mabasa. Grabe, no? Nayuban gini nga, ikaw ba tong sikat kayo nga kwan? Ako to. Ako to, may lain. Katong sa radyo, ako to. Akatong nagwali, daghang kayo na bautisman, ako to. Apan si John, no, I am not. Are you the prophet? No, I am not. Verse 21 gihapon. Na ako'y nakita sa YouTube, sa Davao, nagwali, ingon siya, no, ako ang propeta karon. Ako ang ipadala sa Ginoo. Grabe ang pagwali, kasi ako no ang propeta. Daghan kayo nga tawa niya. Apan, si John, no, I am not. Tubagid siya. Who are you? Nangutana na po sa verse 22. What do you say about yourself? Tubag siya, I am the voice of one calling in the desert. Make straight the way for the Lord. Verse 23. Morning gitubag ni John. Dili gani nailhan si John. Ako nag-prepare sa dalan sa Ginoo. Ako nag-andam og dalan kay naapay mas labi pa kay sanak kanako. Verse 23 na. Munang giingon niya. Dayon, sunod, why? Then do you baptize if you are not Christ, nor Elijah, nor the prophet? Verse 25. Mitubag siya, I baptize with water, but among you stands one you do not know. Morning gingon ka kaniya niya, ako na bautismo sa tubig lamang. But among you stands the one you do not know, mao ang mabautismo sa Espiritu. Si John, sa day 1, day 2, day 3, day 4, na nahitabo. Sa day 1, gintroduce niya si Jesus Christ, the one standing among the crowd. Pagkanindot. Ikaduha, nga adlaw, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Gintroduce niya sa mga tao. Tanawa ninyo, nagpadulong. Mo kini ang muluwas kanato. Mo kining mo papa sa tanan nato nga mga sala sa tibuok kalibutan. Sa day 3 mga kaigsunan, gintroduce niya dili sa iyang mga katawo, sa mga iyang mga listeners, kundi diri na gyud sa iyang mga disipulo. Gintroduce niya, tanawa ninyo, look, the Lamb of God nga mao kining mupasaylo, mukuha sa sala sa kalibutan. Sa day 4, mao na tong nibiya na si Jesus Christ, o sa day 4 na nahitabo, he give up his disciples to follow Jesus. Gi-give up niya ang tanan. Bisan pagani ang iyang mga disipulo
Bisan pagani ang iyang mga followers gi-give up niya didto na mosunod kang Jesus Christ. Nianing upat ka adlaw. Sumala sa kasaysayan sa Balang Kasulatan sa chapter 1. Uman yan ang wala na na-mention ang pangalan ni John the Baptist. But ingnon, upat lang ka adlaw siya nakig-uban kang Jesus Christ. Sa tuang kapanahonan, pila pud ta ka adlaw nakig-uban kang Jesus Christ. Upat ka adlaw, 5 ka adlaw, usa ka semana, bulan, tuig. Kumusta man? Ato ba gi-introduce si Jesus Christ sa atong mga kagalaan? I appeal to you, my brothers and sisters. How long have we been working for Christ? Pila man ta kaadlaw, pila ka tuig, bulan, kita nakig-uban kang Ginoong Hesus, nagbuhat kang Ginoong Hesus. Are we putting Jesus as the focus of our service to Him? Ibutang ba ginato sa sentro, focus ba ginato si Jesus Christ sa atong mga buluhaton diha kaniya? Are we aware that working for Christ is not the place where we lift up ourselves? Aware ba ta mga kaigsunan na sa atong tanang buhat ipasigarbo ginato si Ginoong Hesus kaysa atong kaugalingon? Are we serving Him with a self-denial spirit? Na kita magdayeg, magserbisyo diha kaniya, ilimod ka nato. Ilimod ba nato ang atong kaugalingon? Are we bringing people to Christ? Nagadala batag mga tao padulong kang Kristo? Na siya gid ang masikat dili ang atong kaugalingon. What way are we preparing for? Unsa may giandam nato nga dalan? Mao kining nasikatan na will nun di malimtan si John. Kay siya nagprepare sa dalan sa Ginoo. Are we preparing the way for the Lord? Sama ni John, nagprepare ba ta sa dalan alang sa Ginoo? Or are we preparing the way for ourselves? O nag-andam mata og dalan alang lang gyud sa atong kaugalingon? Are we increasing God's portion and decreasing our portion? Or are we increasing our portion and decreasing God's portion? Ang bahin ba sa Ginoo ato pagipalambo, or ang atong bahin mao hinuon ang ipalambo nato sa atong kinabuhi? Are we saying, I am not, but He is? Or are we saying, He is not, but I am? Mao ba ni ang ato ang sulti? No, dili ko. Kanang simbahan na tukod, dili ako ana. Si Kristo ang tukod ana. Kanang daghan nga nabautismo, no, wala ko'y ana. Ang Ginoo ana, mao ba na ang ato ang sulti? Si Kristo ang tanan, dili ako. Daghan sa atong iglesia nga mingon, kun wala ako, di ni matukod ang iglesia. Kun wala ako, wala ni siya nabautismo. O wala ako, wala na buhi ning pamilya, ha, pastor. May gani kina ako nga mo support kanila. Ingana bang ato ang espiritu? Apan si John ingon siya, no, I am not but Christ. Mga kaigsunan sa katapusan, na ako ibilin nga sugilano ninyo sa ka-experiensya nako. Nasa diha nga na-assign ko sa usa ka district. Na ako gibisitahan nga elder na to. Ingon ako, Brad, pila na magkatuig ka nga nag-Adventista? Ingon siya, 50 years na, pastor. Ah, praise the Lord, Brad. Ining 50 years nga pagpangalagad nako, pastor, why nakapakgang sa akong pagtuo? Mao ba? Niabot ang panahon nga gibisitahan siya og Adventista sa una, naghimo og laing relihiyon. Nang common bitaw nato ginang istorya nga offshoot mo na sila nga mahadlok og cross. Mo na sila gibisitahan siya. Pagbisita, nakahibalo ko nga gibisitahan siya, gibisitahan pud nako pagkasunod. Ingon siya, Brad, musta man, nagbisita man natong igagaw dre. Nya, o pastor, pero ayaw ka bala ka, pastor.
50 years nangalagad ni. No, dili na. 50 years nakiguban sa Ginoo. Wala na ni, hindi na ni matarog. Inako, basta brad ha, ayaw kumpiyansa. Pagkasunod si Mana, balik ko, uy, ang iyang pinulungan, murag mulahi na. Ang iyang pagtulunan, dili na susama ka nato. Susama na sa nagbisita niya. Nako brad, murag nilahi man ang ato ang tunada. Ngayon siya, mas mahiman po ni magtuon ta pastor sa ilang mga pagtulunan. Sa direct nga istorya, nadala siya og ang problema mga kaigsunan kay ang church nga gitukuran wala na donate sa conference. So walay mahimo ang mga kaigsunan na malhin dito sa purok kay ang leader sa iglesia lahi naman og pagtulunan. Umani ato sa pila ka mga panahon ni biya ko nakatukod na pud og iglesia nga nindot og ang nabili nito ang elder katong nag-opsyot og ang iyang mga kauban pamilya. Mga kaigsunan 50 years nga nakig-uban kang Ginisos. Apan kumusta man gi-introduce ba nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi o sa mga kahigalaan nato. Si Kristo mga kaigsunan og si John. Si John upat lang kaadlaw apan gi-introduce dayon niya si Jesus Christ, the one standing. Ikaduha, gi-introduce niya the love of God nga mo kining muluwas ka nato, mukuha sa sala nato. Ikaduha nga adlaw, gi-introduce niya sa iyang mga supporters, mga disipulo. Dito mo adto kaniya. Mao ni siya ang mubautismo sa Espiritu og sa ikapat, gi-give up niya ang tanan. Tanan niya, supporters, mga disipulo, gi-give up niya o pasikat niya ang ngalan ni Jesus Christ. No, I am not but Christ. Mga kaigsunan, not I, but Christ. Not I, but Christ. That is the spirit of John the Baptist. That is demonstrated during 4 days of his ministry. Mga kaigsunan, si John the Baptist, sa upat ka adlaw, wala niya gisayangan ang panahon. Gigugol niya ang panahon sa pag-introduce ni Jesus Christ nga dito sa mga katawan. Sa atong kinabuhi, basi na yung mga adlaw nga atong nasayangan. Wala nato gintroduce si Kristo sa atong mga higala, sa atong mga silingan. Mga kaigsunan, pila matakatuig ng alagad. Bulan, tuig, pila na katuig. Gintroduce ba nato si Kristo sa mga katauhan nga mao kining muluwas ka na. Mga kaigsunan, ang makatubag niya na kamo ug ako. Kung giunsa nato pag-atiman ang mga inadlaw, mga gutlo sa atong kinabuhi nga atong igugol sa ministry. Akong ibilin sa matag usa ka nato, dili pa ulahi ang tanan. Kunaan may mga adlaw nato na pakyasta nga wala nato na introduce si Kristo sa atong higala. Wala nato gintroduce si Kristo sa atong kauban sa opisina, kauban sa trabaho. Karong nga panahon, ayaw na ninyo sayangi ang panahon. I-introduce ninyo si Kristo sa matag adlaw nga kita nakig-uban kaniya hangtod sa iyang pagpalit. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Ako tamong gihangyo sa panahon. O Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa panahon. Salamat sa pagtulunan Ginoo. Bisang upat lang kaadlaw si John nakig-uban kang Jesus Christ. So, wala niya gisayangan ang mga gutlo sa mga panahon sa matag adlaw kundi gi-introduce niya si Kristo diha sa mga tao. Sa among kinabuhi Ginoo. Ay mga tuig, pila na katuig kami nangalagad kanina. Apan ay mga panahon sa among adlaw sa among kinabuhi. Wala namo ka na introduce, mas introduce pa namo ang among kaugalingon ngadto sa among kauban. Busa karong Ginoo pasayloa. Ang ako lang Ginoo. Nga isaada mo karong adlaw nga sa matag adlaw nga ikaw among ikauban
amo nagkaiuntidos angkod sa imo. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagtubag o kapasayloan sa among mga kalapasan. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Salamat mga kaigsunan na kamo nakig-uban kanako sa matag adlaw nga Sabado. So ako magkaingon, happy Sabat o magkita na ita sunod nga adlaw nga Sabado. Ang Diyos magapanalangin kanato.